The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Maligayang bati sa iyo sa iyong kaarawan, Brad Jeff. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang handaan, kami ang kakain. Happy, happy, happy birthday. Sana'y mabusog kami dito. May sarili akong version. O, nakita mo naman sa TV natin. Hindi ka mukhang 51 years old doon. Para ka lang 50. 50! 50! Ang galing. Thank you sa isang taon, Cha. Oo, di ba? Pastor, kamusta? Kamusta? Anong pakiramdam? Gusto ko lang muna liwanagin, Brad Jeff, na wala kaming surprise sa iyo ngayon kasi baka ma-surprise ka. Yan ang nakakasurpresa. Na wala tayong surpresa. Kasi nga baka siya ma-surpresa. Oo. Ikaw, di ba sinabihan siya ng kanyang cardiologist? oo. Medyo Bawal. ingat sa Bawal mga siyang surprises. nasusurprise. Okay? So, Pastor, na-surprise ka ba na wala kaming surprise? Sobra ako na-surprise. Salamat. Hindi ko inaakala yun. Ang saya-saya, no? Oh, baby, bati ka na. Anong baby? Kay Pastor, ng happy birthday. Okay, baby girl. Baby girl. Eto na. Brad Jeff, ang akin lang masasabi sa iyo, Brad Jeff, ituloy mo lang yan. Oo. Tuloy ang paghahatid ng magandang balita. Tuloy mo lang yung ginagawa mong yan dahil marami kami na nabibigyan ng inspirasyon. Yun ang surprise ko sa iyo. Yeah. Okay, sige. Ito. Okay, Brad. May surprise ako sa iyo, Pastor. Sulat. Surprise letter. Galing sa ating mga kapatid na nakatutok pa rin at nagbigay nga po ng liham para dito sa ating segment na Anong Say Mo, Brad. Pastor, galing ito sa isang senior citizen na si Nanay Noemi. Sabi niya dito, Pastor Jeff, ako po ay isang senior citizen, 67 years old. Isa po akong retired government employee at dahil nasa bahay na lang ako dito sa Parañaque, araw-araw akong nakakapakinig ng programang Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Maliban na lamang sa mga araw na kailangan kong magtungo sa dialysis center. 4 ang anak ko. Ang 3 kong anak ay may kanya-kanya ng pamilya. 2 nandito sa Metro Manila habang ang isa ay nasa probinsya. Ang aking bunso na babae ay isang OFW at dalaga pa. May sakit ako na diabetes at umabot na sa sitwasyon na kinakailangan kong magdialysis ng 2 beses sa isang linggo. Lagi kong iniisip, ang dami kong ikinakatakot para sa aking anak na dalaga na nasa ibang bansa. Baka siya'y mapahamak at nag-aalala ko sa aking sakit dahil baka dumating sa puntong kailanganin ko na ang kidney transplant. Alam kong mahal ang gagastusin sa ospital. At ngayon pa na napapabalita na may problema ang PhilHealth, kaya paano na ang tulad ko? Nagdadasal naman ako ng taimtim. Ipinagdadasal ko parate ang aking paggaling at ang kaligtasan at kalusugan ng aking mga anak at apo. Gayunpaman, lagi akong nakakaramdam ng takot. Bago matulog, naiisip ko, baka di na ako magising. Alam ko naman po, Pastor, na lahat tayo may taktang panahon. Alam ko rin kung oras ko ay oras ko na. Pero meron pa rin akong takot. Kaya hindi ako makatulog at paggising ko, nangangamba pa rin ako. Paano ko po ba lalabanan ng takot na aking nararamdaman? Takot na bumabagabag sa akin na baka magpalala pa sa aking sakit. Anong say mo, Brad? Galing po ang sulat kay Nanay Noemi. Yan. Wow, Nanay Noemi, maraming salamat po sa iyong pagtitiwala na ibahagi yung kwento ng buhay nyo, no? At naintindihan ko naman po yung nararamdaman nyo, yung fears. Marami kayong, of course, concern, kinakatakot. At sa tagal ko rin po pagkapastor, hindi naman po yan kakaiba, kumbaga, lalo na pag may dinaramdam tayo. Nais ko lang po ipaalala sa inyo na yung Diyos po lagi namang nandyan, ano? As I always share dito sa segment natin, para bigyan kayo ng lakas, of course, ng kapayapaan at pag-asa sa gitna ng mga pagsubok na pinagdaraanan natin. So, may ilan lang po ako i-share sa inyo na hopefully may makuha tayo, kahit isa lang, okay na ako doon. Number 1 po, ipaubaya natin ang lahat ng takot nyo sa Diyos.
Sabi po sa isang verse sa Bible, cast all your anxiety on me. Sabi po yan ni Lord. Kasi I care for you. So ang Diyos po ang siyang magdadala ng takot at hindi daw niya tayo binigyan ng spirit of fear but spirit of power, yung kalakasan over dyan sa mga fear na yan. So sa tuwing nakakaramdam po kayo ng pangamba, ano man po yon, physical, emotional, relational, financial, una po siguro mag-pause kayo at manalangin. Ipaubayan nyo lahat sa Diyos. Kumbaga, Lord, binigay ko na sa iyo yan, ikaw na ang problema niya. Kumbaga, yung isang bata na nangingi sa tatay ng baon, hindi naman yung bata naghahanap ng way paano kumita. Basta, tayo, kailangan ko po ng pera. Kailangan ko ng baon sa eskwelahan. And then, knowing na meron siyang tatay na mapagmahal, yung tatay ang didiskarte. Tapos po, mag-focus tayo sa kasalukuyan. Yung pong ating present situation, mag-focus tayo dyan. Minsan kasi, nanay, ang dami po nating concern, Nanay Noemi, sa future, hindi na natin na-enjoy yung pangkasalukuyan. Okay? Parang ang dami mong iniisip bukas, sa susunod, sa makalawa, sa susunod na buwan. Yung at the moment, nandyan yung apo mo. At the present time na nandyan ka sa piling ng mga mahal mo sa buhay, na malakas ka, na nagising ka, na miss out natin dahil natabunan ng takot na maaaring hindi naman po mangyari. So mag-focus po tayo sa pangkasalukuyan. So pangalawagaan nyo rin po naman yung katawan at isipan nyo, no? Para yung pangambang emosyonal at mental, kung tayo po'y malakas, kumakain tayo ng tama, natutulog ng tama, okay, magsimba po tayo para sa spiritual din natin. Okay, pwede kayo manood ng online services ko po kung hindi kayo makapunta ng physical, nandiyan naman po sa YouTube yan. I'm sure nakapanood kayo ng YouTube. And then, ang isa ko na lang pong payo sa inyo, alam niyo po, yung takot na mamatay physically, normal naman po yung fear of death. Pero ang ganda po kasi na sinabi ni Jesus sa kanyang mga tagasunod at mga may relasyon sa kanya, sa 1:75, sinabi ni Jesus sa kanya, ako ang bumubuhay sa mga namatay. At ako rin ang nagbibigay ng buhay. Ang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Ang sinasabi po ni Jesus dito, nanay, lahat po tayo one day we're gonna face death, physical death. Sabi sa Bible, for a man is destined to die once and then you're gonna face judgment. Yung physical na death po, hindi ko yan sinasa isang tabi na wag nating katakutan. Pagandaan natin. Pero meron pong isang death na dapat kayong katakutan, Nanay Noemi, which is eternal death. Sabi po sa Bible, ang kabayaran ng pagiging makasalanan ay eternal death. For the wages of sin is death. Pero sabi ni Jesus, huwag kayong matakot sa eternal death. Kasi ako, cargo ko kayo dyan. Kaya ko kayo dyan. Sapo ko kayo dyan. So, Nanay Noemi, kung meron man dapat kang katakutan, hindi po yung mga nandito sa lupa na temporal, kundi yung eternal death na tinatawag na sa impyerno ang ending natin. Ngunit, si Jesus po'y namatay sa krus ng Kalbaryo upang ikaw ay hindi na mangamba sa iyong eternal death. Kaya sabi niya, I conquered sin and death at the cross. Napagtagumpayan daw po niya yung kasalanan na magdudulot sa atin ng eternal death. Kaya sabi po rito sa verse, ang sumasampalataya sa akin, sabi ni Jesus, kahit mamatay kang physical, huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng eternal life. So, Nanay Noemi, alam ko medyo mahirap lunukin ngayon itong mga pinayo ko, pero alam niyo po, it all boils down to relationship. Kung wala po kayo relasyon sa Diyos, mahirapan nyo ring unawain lahat ng ipinayo ko. Pero tandaan nyo po ito, ang pagkakaroon po ng relasyon sa Diyos ay isang bukal sa loob na desisyon. At kung kayo po'y nananalig sa Diyos, tawagan nyo lang siya dahil lagi po siyang nasa sa atin. At ito ang pangako niya sa 1:75, sinabi ni Jesus sa kanya, ako ang bumubuhay sa mga namatay at ako rin ang nagbibigay ng buhay. Ang sumampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Manalangin tayo, Nanay Noemi, pagdadasal kita. Lord, yung pong takot ni Nanay Noemi ay isa namang normal at isang common na fear ng tao. Yung mamatay na physically, mawawala aming mahal sa buhay, yung aming mga, minsan na in love na kami sa ari-arian namin, sa career, sa position, sa power na meron kami sa lupa. Pero Lord, lahat yan ay temporal lamang. Ang magtatawid lang sa amin sa eternal life ay ang relasyon sa iyo. Dahil sabi mo rin sa Bible, I am the way, the truth, and the life. No one will go to heaven, to my Father, except through me. So Lord, dinadalahin ko si Nanay Noemi, magkaroon siya ng mas malalim na relasyon sa iyo upang ma-assure siya, mamatay man siyang physical, may eternal life na naghihintay sa kanya. Salamat po sa iyo assurance. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And Lord, muli, we pray para po kay Brad Jeff
Ngayon pong kanyang kaarawan, Lord, siya po'y biyayaan nyo ng mas malakas pang pangangatawan para sa kanyang pagmimisyon sa pangalan po ng inihahatid niyang magandang balita mula po sa inyo. Lord, bless his family at ganoon din po ang kanyang mga kasamahan sa kanila pong pagmimisyon. Ito pong aming idinudulog sa inyo sa pangalan pa rin po ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Mabuhay ka, Amen. Brad Jeff. Mabuhay ka. Salamat na marami, Brad. Thank you, Brad Ted. Thank you rin sa mga patuloy na bumabati. Pagdasal po natin yung mahabang buhay, malusog ng pamumuhay para lalo pa tayo magkasama-sama rito. Kahit na 100th birthday na ni Ted Filon, magkakasama pa rin tayo rito. Ted? Ay, nako. Pag nagkataon, Kung 100 ka, ilang taon ako nun? ha? 185. Ang bata naman ni Chacha. Oo. Correct. Why not? Bata. Sige. Naku, yan naman talaga ang gusto ng lahat, no? Mahabang buhay. Pero meron ding ilan na ang gusto naman kahit hindi mahaba. Pero yung buhay na with a purpose and with meaning. Ganun ka naman, Amen. gusto mo, di Ay, ba? hindi. Both ako. Baby, pwede namang both. Nakita mo, Ang bawi bilis ka agad sumagot, siya. no? Ang bilis Di ba ayaw mo sumagot. naman ng mahabang buhay, di ba? Ay, gusto ko. Sinong hindi may gusto ng mahaba na buhay? Joke lang. Diba? Oo. Talaga Ikaw itong batang ito. talaga. Batang ito. Gusto ko happy ka. Hanggang 500 years tayo dito. Sabi mo nga, yung ikaw na lang tao, wala na lang. Gusto ko happy ka. Lahat. Gusto niyo ba yun? Ang lakas na. Sobrang haba ng buhay mo, ikaw na lang mag-isa. Wala na natira. Malungkot yun. Malungkot yun, tama. Ikaw talaga. Saan mo dinadala usapan. Oy, Okay, happy Brad. birthday, Sige. Pastor. So muli, Brad, hindi na kami gagambala pa sa'yo. Alam kong Yes. sarado ang asyenda ngayon. Lahat ng mga kaangkan mo ay iyong bibigyan ng entertainment. Ang amin na lamang kung sakasakali, pag may sobra, padala ka na lang, ha? Okay. Maraming salamat, Brad Ted. Okay. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. God bless. Thank you, serving the people, Brad Jeff Eliscopides.